Happy Sabat po sa ating lahat. Ayan, so, purihin po ang diwa po ng awitin. So, medyo maganda ang panahon. Ano po, buhat kahapon. Sino ang hindi nainitan sa ating pong mga campers? Lahat na initan, ano po. So, purihin po ang Panginoon at bagaman maulan ng mga nagdaang araw, ay 2 araw na pong maganda ang panahon, ano po. So, talagang iba talaga pag malakas sa taas, ano po. So, ayan. Ang ating pong lesson ngayong linggong ito ay napakaganda. Ano po? At ang pamagat po nito, mga idinadahilan para makaiwas sa pagmimisyon. Ano? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan ko po sa lahat, kayo po na may-ari ng aming buhay sa umagang ito, Ama, ng araw ng Sabat. Kami po inyong patawarin saan man kami nagkulang at nagkasala, linisin ang aming mga pagkakamali na kami karapat-dapat na harap sa inyo sa mga oras pong ito. Ang aming dalangin, Ama, pagkalooban kami ng banal na Espiritu at buksan ang aming puso't isipan, nang sa gayon, Ama, ang aming leksyon ay matanim sa aming puso't isipan, magturo at sumaway sa aming mga pagkakamali. Salamat po ng marami, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Sino po sa inyo ang may dala ng Bible? Bible. Wala pong may dalang Bible? Sa inyo pong mga cellphone, sino ang may Bible? Ayan. So, dahil po ang sabi po ng ating pastor, kalimitan po sa mga nandito ay mga kabataan at kami po ay kakaunti ang may leksyon at nitong mga nagdaang araw ay maraming ginagawa sa camping. Kaya po tayo ay magkakaroon ng konting lesson study. Ano po, hindi na po lesson review. Kasi kung review ay madali lang, ano po, parang babasahin lang. Pero ngayon po ay lesson study. Pero hindi po natin siya pag-aaralan ng ganun kahaba. Kung ano lang po yung mahalagang detalye at magandang pinupunto ng ating leksyon, ayun lang po ang ating pag-aaralan. Ano po? So ngayon po, sa inyo pong mga electronic Bible at sa inyong mga Biblia, nais ko pong basahin ang nasa Isaiah 6 verse 8. Sino po ang pwedeng magbasa sa ating mga kabataan? Yes po. Sino po ang Yan. Sige po, pakibasa. 6 verse 8. 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. Yan. So, napakaganda po, ano. So, nagtatanong ang Panginoon, sino kaya ang susuguin ko? Sa atin po ngayong umaga, nagtatanong ang ating Panginoong Diyos, sino ang susuguin ko? Ano po? Sino ang hahayo para po sa atin? At ang sabi ng Panginoong Diyos, yan ang kanyang tanong. At ang sabi, narito ako, suguin mo ako. Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Jonas? Ayan. Sino po ang alam ang kwento ni Jonas? Ayan. Ano po nangyari kay Jonas? Siguro po pag matatandaan natin si Jonas, siya po ay yung nilunok ng malaking isda. Bakit po kaya nilunok ng isda si Jonas? Sumalungat sa Panginoon. Ayan, hindi nakinig sa Panginoon, tumakas. Ano po? Ngayon, ang sabi po ng ating key text ay, sino ang susuguin ko? At ang sagot po ay, narito ako, suguin mo ako. Ang kwento po ni Jonas sa Biblia, kung atin pong babasahin, ano po? Si Jonas po ay isang lingkod ng Diyos. At siguro po, sa panahon natin ngayon, pag i-reflect natin yung ating sarili, pwede tayong maging katulad ni Jonas. Ano po? Bakit po? Nung si Jonas siya'y tinawagan ng Panginoon, susuguin kita sa Ninive. Sa panahon po ngayon, ano po yung pinakamasamang bansa? Russia. Ano? O ang Russia po ay kung ano ang magustuhan nila. O sa panahon natin ngayon dito sa Asia, ay yung China. Laging may problema. Ano po?
sa South Philippine Sea, mapang-api. So nung panahon po nila, ang Ninibe ay isang bansang makasalanan. Marami ang patayan. Lahat ng kasalanan ay normal sa bawat araw at bawat segundo sa lugar na yun. Wala kang makikitang kabanalan. Wala kang makikita dong kabutihan. Lahat ng tao ay masasama, maging bata man o matanda. Ano po? At ang sabi ng Panginoon kay Jonas, Jonas, pumunta ka sa Ninibe, sabihin mo sa kanila, sila'y magsisi at pag hindi sila nagsisi, aking gugunawin ang Ninibe. Kapag po mga kapatid, inutusan kayo ng Panginoon, mga kabataan, pumunta ka sa isang lugar, magpabalita ka, at sabihin mo kapag hindi sila nagsisi, sila'y aking gugunawin. Ano pong sasabihin natin mga kabataan? Sige. Alam niyo po, nung ako po bilang isang AY leaders ng kabataan, ano po, may mga pagkakataon na kapag ako po'y gumagawa ng program at ako po'y lumalapit, nag-a-approach sa isang mga kabataan, nagtatanong ako sa kanila, anong part ang gusto mo? Pwede ka bang manalangin? Alam niyo po ang sagot ng mga kabataan? Ano po? Next time na lang? Iba na lang. So, hindi po ako sumagot ha, yung atin pong mga kabataan. Pwedeng ang sabihin ni Jonas nung time na sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninibe ay, Panginoon, next time na lang, sa susunod na lang. Ano po? At sa kabila ng pagtanggi ni Jonas, siya pa rin po ay tumuloy. Ngunit, sa kanyang pagpunta po sa Ninibe, bagaman ito'y malayo, ang ginawa niya, siya'y sumakay sa ibang barko. Papunta sa Tarsis. Sa panahon po natin ngayon, ang sabi nila, ang Tarsis po ay Spain. Ano po? So malayo, 200 miles ang lalakbayin mo. So maglalakbay ka ng isang buwan bago ka makarating sa Tarsis. So ibig sabihin, malayo ang biyahe pag barko. Ano po? Kasi yung mga barko po noon ay dilayag at disagwan. So, hindi po ganun kabilis mag-travel sa dagat, lalo kung medyo masama ang panahon. Ano po? Pero, si Jonas po, para hindi siya mahalata, siya ay nagtago dun sa kaila-ilaluman, sa cabin, sa lagayan ng mga gamit. At sa madaling kwento po, nagkaroon ng masamang panahon at naghanap ang mga tao sa barkong iyon kung sino ang dahilan. At nung makita nilang si Jonas ay natutulog lamang dun sa ilalim, ang sabi ng kapitan, ikaw ay bumangon, masama ang panahon, tumawag ka sa iyong Diyos para tayo ay maligtas. At nung nalaman po nila na si Jonas ang dahilan, sapagkat sabi ni Jonas, ako ang dahilan, sapagkat ako'y tumakbo sa aking Panginoon, ako'y kanyang tinatawagan na pumunta sa Ninibe, ako'y sumakay papunta ng Tarsis. At ayun na lamang ang sinabi ni Jonas. At siya po'y itinapon sa dagat. At pagtapon niya sa dagat, kung isipin po natin, siyempre pag tinapon ka sa dagat, nasa gitna ka ng laot, wala kang makikitang pangpang doon. Sa loob ng ilang oras na langoy ka ng langoy, ano po mangyayari kay Jonas? Pwede siyang malunod, pwedeng mamatay. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Naghanda siya ng isang malaking isda para po si Jonas ay maligtas. Ano po? At nung nandun si Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda, doon niya na-realize ang kanyang purpose sa buhay. At siya po ay iniluwa. Pagkalipas po ng ilang araw, 3 days at 3 nights. So ilang araw po tayo dito sa ating camping? 3 days na din. So ibig sabihin, iniluwa na ng ilang gabi na po? 2 nights, So, ayan. So, sa madaling sabi, si Jonas po ay nakarating ng 3 araw lamang. Pero, sinasabi po doon sa ating leksyon, kapag ikaw ay sasakay sa barko, aabutin ka ng 1 buwang paglalakbay. Isipin niyo yun, dapat 1 buwan kang maglalakbay sa dagat, naging 3 days na lang. Di po ba napakagandang blessing sa Panginoon? Ano po? Pero ngayon po, nung dumating na si Jonas doon sa Ninibe, imbis na siya ay mangaral, siya po ay tumakbo.
Kasi ayaw niyang tumigil. Baka kasi pag tumigil siya, mapagdiskitahan siya ng mga tao, patayin siya. At si Jonas po ay ayaw niya talagang maligtas ang mga taga Ninive. Kaya po siya tumakbo lang ng tumakbo sa bayan at siya ay nangaral. O magsipagsisi na kayo, pag hindi kayo nagsisi, gugunawin ng Panginoon ang Ninive. Paulit-ulit niyang sinisigaw sa buong bayan. At nang ang buong bayan ay makaalam nito at ganun din ang hari, sila ay nagsipagsisi at nag-ayuno. At makalipas ng ilang araw na si Jonas ay paulit-ulit ang ginagawa. Umakyat siya sa bundok upang pagmasdan kung papaanong gunawin ng Panginoon ang Ninive. Pero dahil po ang Panginoon ay Panginoon na mapagpatawad, kanya pong pinatawad ang Ninive at hindi niya ito inunog. Ano po? Pero ngayon po, sa ating leksyon, ngayon alam na natin yung madaling flashback sa kwento ni Jonas. Meron po ditong ilang mga dahilan kung bakit tayo bilang mga Seventh-day Adventist ayaw nating hahayo sa gawain. Kasi noong unang linggo po, ng mga nakaraang linggo, ang ating leksyon ay kung papaano tayo magiging kabahagi ng pagmimisyon ng Panginoon. Ngayon po, napakaganda naman ng ating leksyon. Bakit? Yun namang mga dahilan natin. Sino po kaya ang nakaka-relate dito? Ano? Ang sabi po dito, isa sa mga dahilan natin kung bakit ayaw nating humayo, katulad ni Jonas, ay tayo'y natatakot. Sino po sa inyo ang natatakot? Kapag ka sinabihan ng Panginoon, humayo ka sa gawain, sino ang natatakot? Sa madaling sabi sa mga kabataan, pag binigyan ka ng part sa unahan, na ikaw ay, sabihin natin kakanta, sinong natatakot? Ayan, may ilang nagtaas. Kapag magpe-pray ka, sino sa mga kabataan ang natatakot kapag binigyan ka ng part para mag-pray? Ayan, meron ding natatakot. So, ang sabi po dito, isa sa mga idinadahilan natin ay natatakot. Kasi nung panahon po kasi, sa Ninive, sila ay mababagsik sa mga tao. Kaya si Jonas, nung siya'y sinabihan ng Panginoon, Jonas, pumunta ka sa Ninive. Siya po ay, unang-una ay, natakot. Kasi ayaw niya, na pag pumunta siya sa Ninive, siya ay, papatayin. So siya po ay natakot. Baka siya'y gawa ng hindi mabuti ng mga taga-Ninive. At sa atin po, bilang mga lingkod ng Diyos, isa po sa nagiging dahilan kung ba't ang gawain po ng Panginoong Diyos ay hindi nagpapatuloy dahil po sa takot. Kapag po tayo binibigyan ng part, binibigyan ng bahagi sa gawain ng Panginoong Diyos, isa sa mga dahilan po natin, tayo po ay natatakot, kaya ayaw po nating susunod sa panawagan ng Diyos. Ang kasunod po ay mga maling palagay. Mga iniisip natin, yung ating mga what if. Ano po, katulad ni Jonas. Saan po dito? Maaari rin tayong magkaroon ng maling pagkaunawa tungkol sa Diyos at kung ano ang inaasahan niya mula sa atin. Ano po? Alam ng Panginoong Diyos na bawat isa po sa atin ay may kakayahan para makikisa sa kanyang gawain. May kakayahan para ang gawain po ng ating Panginoong Diyos ay magpapatuloy. Pero, meron po tayong mga maling palagay. Siguro kapag ako'y nag-pray, pagtatawanan nila ako. Pag ako kumanta, baka ako pumiyok, sintonado, wala sa tono. Kaya ayaw ko. Ano po? Meron tayong mga maling palagay sa ating mga sarili. Pero ang Panginoong Diyos, nakikita niya sa ating sarili, tayo ay kanyang mga lingkod. Kanya tayong gagamitin para magpatuloy ang kanyang gawain. Pero, ang atin pong sarili, minsan hindi natin pinagtitiwala sa Panginoon. Ayaw nating ipagamit yung ating sarili kasi ang lagi nating nakikita sa ating sarili ay yung ating mga pagkakamali at yung ating mga maling palagay. Yung mga ating what if sa buhay. Yun ang ating mas pinakikinggan. Ano po? Kasi sabi ni Jonas, baka naman Panginoon, pag pumunta ako doon, patayin lang nila ako.
Baka naman pag pumunta ako doon, Panginoon, hindi nila ako pakikinggan. Ano po? So yan yung ilan sa mga dahilan na atin pong ginagamit para tayo ay makaiwas sa paglilingkod sa Panginoon. Kasunod po, yan, ilan po sa mga dinadahilan natin ay yung ating pagiging abala. Sino po sa inyo ang laging busy? Sino po ang laging maraming ginagawa? Ayan. Maraming ginagawa pero kaupo, walang natatapos. Ano po? So alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ang atin pong gawain sa atin pong bukirin ay yung atin pong mga dahilan na masyadong busy. Pag may mga kabataan, sinasabi nila, tara, pupunta tayo sa pangaral, pupunta tayo sa ganitong mga gawain. Laging iniisip ng mga kabataan, busy ako, madami akong ginagawa, madami akong activity sa school, marami akong kailangan tapusin. Yung iba naman, marami akong trabaho, marami akong ginagawa. Katulad po ni Jonas. Marami tayong reason, marami tayong sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, ako po ay busy. Kailangan kong buhayin ang aking pamilya. Kailangan kong tumulong sa aking mga magulang. Pero ang sabi ng Panginoon, ano po? Kapag inuna natin siya, lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nagre-reason sa Panginoon sa ating mga kaabalahan? Marami tayong ginagawa, kaya hindi tayo makapaglaan ng panahon para sa Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, number 1 po ang inyong lingkod. Maraming reason sa ating mga sarili. Ano po? Kasunod, yan, mga di komportableng paghaharap. Nung makita po na ang Panginoon ay pinatawad, nakita ni Jonas pinatawad ng Panginoon ang taga-Ninibe at hindi ito ginunaw. Nakipagharap po si Jonas sa ating Panginoon at hindi siya masaya sa naging resulta. Kasi gusto ni Jonas na yung mga taga-Ninibe ay talagang mawasak, mamatay katulad ng Sodoma at Gomora. Ayaw niya na kahit isa ay maligtas sa Ninibe. Pero hindi po yun ang nangyari. Sapagkat ang mga taga-Ninibe, hindi sila katulad ng Sodoma at Gomora. Kasi sa lesson po nung nakaraan, ang Sodoma at Gomora ay hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Samantalang ang mga taga-Ninibe ay nagsipagsisi sa kanilang pagkakamali, kaya sila po'y pinatawad ng Panginoon. Alam niyo po minsan, nagiging tayong katulad ni Jonas. Kapag tayo'y nangangaral sa mga tao, kapag nakita natin yung mga taong kinaiinisan natin at yung mga taong ayaw nating makita, yung mga taong kriminal, yung mga taong maraming kasalanan, kapag nakikita natin silang nagsisisi at binabago ang kanilang buhay, parang nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, bakit nandito yung taong yan? Parang hinaharangan natin yung mga taong nagsisisi para lumapit sa Panginoon. Ganun po si Jonas. Nung nakita niyang pinatawad ang mga taga-Ninibe, ayaw niyang tanggapin sa kanyang sarili na ang mga taga-Ninibe ay pinatawad ng Panginoon. Minsan ganun tayo mga kapatid sa ating buhay. Ayaw nating tanggapin na yung mga taong makasalanan ay pinatatawad at binabago ng Panginoon. Ano po? At ilan yan sa mga dahilan natin sa ating buhay. Ayaw natin na makita yung mga tao na mababago ang kanilang sarili. Ayan. At sa pinakanguli, ang sabi po dito, narito ako, suguin mo ako. Ngayon umaga mga kapatid, nais ko po kayong tanongin. Ang sabi po dito sa panawagan, naghahanap ang Diyos ng mga handang voluntaryo. Dapat na tumugon tayo sa panawagan na iyon sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang pangunguna, pakikinig sa kanyang tinig at pagkatapos ay pagpiling sumunod anuman ang sabihin niya. Sino po sa atin mga kapatid ang willing na sumunod sa Panginoon? Willing na humayo sa kanyang gawain. Ang kapatid, kung tayo man ay handang magpasakop sa ating Panginoon Diyos, handa tayong magpagamit sa kanyang gawain. Yung ating mga reasons,
ay wag natin pong bigyan pansin. Wag nating hayaan na yung mga reason natin sa ating buhay ay maging hadlang sa paglilingkod natin. Wag nating gawing dahilan yung mga bagay na meron tayo, katulad ni Jonas. Alam niyo po mga kapatid, isa sa lesson sa buhay ni Jonas, kapag pala tayo ay nag-decide na maglingkod sa Panginoong Diyos, kahit anong takas natin sa Panginoong Diyos, kahit anong takbo natin, saan man tayong gubat magsuot, saan mang bangin tayo magtago, kahit man po sa pinakamalalim na kuweba sa mundo, magsuksok tayo, ang Panginoong Diyos po ay gagawa at gagawa ng paraan para yung ating pangakaw sa Kanya na tayo hahayo at maglilingkod ay atin pong magawa. Kahit isipin natin na, Panginoon, masyado akong busy, marami akong ginagawa. Kahit mag-reason out tayo ng 1,000,000 dahilan sa Panginoon, ang ating pong Panginoong Diyos ay daan-daang milyon o walang hanggan ang Kanyang mga ways para po tayo ay magamit sa Kanyang gawain. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo ay hahayo sa gawain ng Panginoong Diyos, wag po nating hayaang hadlangan tayo ng ating mga what ifs. Lahat ng mga reason natin sa buhay, pagiging busy, ano yung ating kakainin, ano yung buhay, kinabukasan, ipaubaya po natin sa Panginoon. Ano po? At kapag tayo nagtiwala sa Panginoong Diyos sa ating paghayo sa Kanyang gawain, hindi po tayo pagkukulangin. Gagamit ang Panginoong Diyos ng mga tao, gagamit siya ng mga paraan para po yung ating mga pangangailangan ay atin pong makukuha at Kanya po itong ipoprovide para sa atin. Kaya mga kapatid, yung mga dahilan, iilan lang po ito na nandito sa ating leksyon. Yung ating takot, yung ating mga maling palagay, yung mga maling pag-iisip natin, yung ating pong mga kaabalahan, at yung ating pong mga pansariling kagustuhan, kapag yan po ang ating uunahin at mas bibigyan pansin ang gawain po ng Panginoong Diyos, ay hindi magpapatuloy. At si Satan ang magtatagumpay, hindi ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Pero kung ang ating sisikaping unahin ang gawain ng Panginoong Diyos sa kabila ng anumang bagay, anumang importanteng bagay na meron tayo dito sa mundo, kapag ito po'y iniwan natin at isinurrender natin sa Panginoong Diyos at tayo humayo sa Kanyang gawain, Kanya po tayong pagpapalain. Bibigyan niya tayo ng mga blessing na walang sapat na kalalagyan. Ayan. So, sino po sa inyo ang may nais pong idagdag sa ating leksyon? Meron pa po tayong oras. Ayan. So, sa may mga karagdagan po, may mga paglilinaw, pwede po itaas ang inyong mga kamay at bibigyan po natin ng konting oras. Sige po. Dito po sa unahan. Susunod lang naman. Magandang umaga po at happy Sabbath. Ang susog ko po ay meron pong dalawang uri ng takot. Sa ating pong leksyon, meron pong takot na pagsunod at may pagsuway. Ngayon po, yung takot ng pagsuway, yun po yung magdadala sa kapahamakan. Ayon po sa ating leksyon. Yung pong takot ng pagsunod, yun po yung takot na gusto ng Panginoon na ikaw ay magpapakumbaba, ipasasakot mo yung sarili. Sa kasaysayan po ni Jonas at ni Adan, nakita po natin yung takot nila. Ngayon po sa ating mga sarili, tatanungin natin ang sarili natin, takot ako sa Diyos, Sabado ngayon, sisimba ako. Pero anong takot? Habang nasa simbahan ka, ang iniisip mo ay yung bahay mo, yung negosyo mo, yung anumang bagay meron ka. Pero ang sabi ng Panginoon, takot na may pagpapakumbaba. Ano po? Hirap, hindi po ito madaling gawin. Pag sinabi bang pagpapakumbaba, pag sinampi ka doon, hindi mo yun. Yun po ay sa tao lang. Pero sa Panginoon, ang takot na may papakumbaba, ang katumbas po'y buhay. Di po ba? Kaya nga po tayo'y pasasakop yung buhay. Hindi yung katawan, hindi lang isip, kundi kabuuan. Yun po yung dalawang takot na nakita ko sa ating leksyon na dapat po nating maunawaan at maintindihan kung bakit po sa mga unang panahon ang lingkod ng Diyos ay nagkakaroon ng dahilan
bagamat sila ay natatakot. And maraming salamat po sa napakagandang paliwanag na karagdagan sa ating pong leksyon. Sino pa po ang may nais idagdag sa ating leksyon? May nais pong linawin at isusog? And wala na po. Pastor? And so kung wala na po, ay dito po natatapos ang ating pong leksyon. At muli po ay patuloy tayong hahayo sa ating Panginoong Diyos. Happy Sabbath po sa ating lahat.